Yo, what's up mga kapulido? Documentary lang. To sila sir, mula pa sa... Saan kayo sir? Sa? Okay. Ayan na pala. Ayan na sir. May pinagkatiwala sila sa atin na setup. Heavyweight na naman na setup. So 269cc. Crank niya ay second hand na. Plus 12 na TTMRC. So abangan natin, buuin natin to mga kapulido. Tapos second hand na elbow, medyo maliit lang yung elbow. Itubo na lang natin. Pagka may time ka, para tubo mo na lang. Pero makina lang iniwan ni sir sa akin. Black na 70mm LC. Belt, oil pump gear, Koso na oil pump, super flow, manual tensioner, siyempre yung piston kit. So 70mm yan. Kapareho nung set natin na 261, 70 plus 10. Head niya pareho rin yung TRF na 2428. Yan. Sniper yung cam. So hindi na natin bubuksan, basta yun na yun. Para hindi tayo ganong magtagal. Kasi uwi pa sila sir sa bigatin na pipe eraser. So ito lang yung iniwan, tsaka yung makina. The rest sa akin na yung listahan. Mahabang listahan na naman to mga kapulido. So shoutout sa kanila, ingat sa pag-uwi. PM na lang tayo kung anong updates. Sa cooling system, sila yung bala. Sila sir yung bala. At ito po pala, dayo natin. Kay Sir Maron, karga natin 59 stock na on. Bumalik siya ngayon, magpapapin 3. Yan, linis time na yung mga boys. Yo, what's up mga kapulido? Jerry's Motorsport is here again. May video tayo tungkol dun sa taga Navaliches na nag-iwan ng makina. Ayun, yung isa sa mga highest load. 269cc, 70 plus 12. So, start na natin ang video mga kapulido. Abangan ninyo. Kaso makina lang to. Share na lang ako ng mga gagawin. Kung anong gagawin ko. At kung anong mga discard. Alright. Yan. So, alright mga kapulido. Bali, ito na yung plus 12 na second hand na nabili niya. Pero, 1 month lang daw nagamit. Pero hindi ko malaman kung bakit may mga ganitong kakagawa lang tapos bebenta agad. Hindi ko malaman kung bakit may mga ganong senaryo. So, kakatapos lang ma-bore out. Yan, nag-bore out na ako. Tapos, yung dito, yan, ginawa ko na yan. So, yan, sa plus 12 niya na TTMRC, yun, meron pa namang space. Yan, okay. Dito, tapos syempre, mano-mano lang yan mga kapulido ha. Bali, meron lang akong nabili sa Shopee na pang milling na sinasaksak sa barena. So, yun ang gamit ko dyan. Yan, oha. So, gapapil na lang yan, oh. Yan, oh. Manipis na lang yan. Pero, okay pa rin na may matira para at least dagdag pa rin. May langis na mag-i-store dyan. Nadadagdag, winiwisik niya. Pag umiikot siyang ganyan, nasasalo dito sa kanyang tapos tumatalsik pa ikot, pati sa bore, natatalsikan. Tapos bukod pa yung oil catch. Ikwento ko rin, pinapili niya ako ng sigunyal. May dala siyang sigunyal na jack up. Jack up siya na yung rod niya is pang 2 stroke. Tapos may hiwa dito na daanan ng langis. Tapos wala yung oil catch. Ito, wala tong oil catch na to, galing sa oil pump. So, lighten lang siya dito, as in wala tong lata. Tapos extended siya, pinalaki. So, pinalaki itong kanyang sigunyal. So, dahil pinalaki yun, malaki siya eh. Nasa 10mm or
7 mm siguro yung dinagdag nila. Tapos wala to, walang butas yung pin. Iba yung pin, manipis. Mas payat compare sa standard. So ang mangyayari is mabubura to. Pinapili ako ni sir kung ito daw ba ang TTMRC o yun. So iniisip ko, walang oil catch, tapos walang salo dito, walang tatalsik na langis sa pin, walang tatalsik na langis sa block. Kasi yung pump is tumatakas lang. Tumatakas lang yung langis. Ang langis hanggang dito lang yan. So hindi babad ang sigunyal kung hanggang dyan lang ang langis. Okay sana kung hanggang dyan yung langis eh. Matatalsikan ng block, malulubricate yung butas ng sigunyal dito. Sayang, nakalimutan kong iramin. Isama sana sa video. Inuwi na ni sir. Dun sa... Kaya pinili ko to. Ito na lang ka ako. Kasi mamaya mag-rides ko. Mag-overtune block kasi kulang yung supply ng langis. So yan, namiling ko na gamit yung aking DIY pang walwal. Sagaran yan. Tama talaga yung kanyang oil pot. Ayan, burado. Labas na yung langis. Ayan, nahati siya. So dito, may yan, walang problema yan. Mabubutas talaga yan. Lilitaw dito. So walang problema yung malaking butas na yan. Baka kasi nag-aalangan sila, naku po, nabutas to. Wala pong problema yon. Kasi nakakulong pa rin yan dito. So hindi naman tatakas yan eh. Kasi may takip to. Yung oil pump cover. May takip yan. Ang problema dyan is ito. Yan. Yan o. Yan. Yan ay dito lilitaw. Ayan o. So ito yung kailangan nating takpan ng epoxy. Ganyan din si Asia. Sagad kasi rin yung bore out ni Asia. Pero mas malaki sa akin kasi lumitaw talaga to eh. Malaki lumitaw. So puno ng steel epoxy to yung sa akin. Pero okay naman, katagal na sa akin. Ang diskarte ko kasi ginagasgas ko, tapos nilalagyan ko ng mga butas-butas na maliliit para yung steel epoxy is kumapit, manuot. Yun, so next, dito man tayo. Itong oil pot na luma. Kasi matik to, bypass na to eh, 69. Pero may diskarte pa iba, yung 69 na TTMRC. May nakita akong ginawa nun. Tapos, ang ginawa, mano-mano bore out. Tapos yung dadaanan mismo ng langis, hindi nila inubos. Tapos yung block yun, tinapyas nila ng konti. So, pwede naman. At least, gumana yung ginawa nila. Sa amin kasi gamit ko is yung pang bore out. Yung ginawa akong DIY. So, tatamaan talaga. So, may diskarte rin ako dito. Kasi, tatakas ang langis dyan. Hindi pwedeng ganyan lang yan. Kasi walang aakyat sa head. So, kailangan natin i-disable to. I-epoxy ko yan. Papatagin. Para yung galing sa head, hindi siya mag-return. So, papatagan ko yan. Tapos, magbubutas-butas ako dito ng mga maliliit na butas para i-steel epoxy ko yan, tatakpan ko. So yung mga butas-butas na yon para maging matibay yung steel epoxy, may kinapitan. Bubutas ako pa ganyan, bubutas ako pa ganon, butas pa ganyan, pa ganon, pa diretso. So yung steel epoxy makapit. Kasi tatakpan natin to. Kasi pag di mo tinakpan yan, tatakas yung langis dyan, hindi magtatagal yung karga mo. Kasi laka niya, no? So, dito tayo. Kailangan yung oil pot is didiretso lang siya dyan. Papunta sa sigunyal na lang ang takbo niyan. Dahil disable na yung paakyat. Tapos, mag-oil bypass tayo dun sa, yung sa ginagawa ko sa oil cooler. Mag-oil bypass tayo dito. Palabas sa hose, aakyat nung sa kanyang head. So, ito muna para sa part 1. May tatayo na namin to.
Alright, update tayo mga kapulido dahil natapos na yung set namin taga Baguio at 12:30 o alauna na. Matutuloy ko na yung sa Nabaliches na 269cc. So dito pala sa kanyang bore out na nabutas is ganito, normal talaga. Still epoxy puro. Tapos ang ginawa ko dyan, binutas-butas ko ng maliliit para may lock yung steel epoxy. So may butas-butas na ganun. Tapos ito yung sa bypass oil pump is may steel epoxy rin dito kasi yung pinakadaanan dito, yan, yung daanan dito is nilagyan ko ng dalawang butas para may lock itong steel epoxy. So yung lusot niyan dito may steel epoxy rin. So sa yung oil pump, lalagay ko na itong koso, super flow nya. Yan, may consequences dito. Pangat naman kung hindi mo re-resolbahan. So lagay ko lang to. Lagay ko yung gear. Spec B yung kanyang gear. Lagay ko muna itong pin. Yan, nailagay ko na yung pin. Tapos pag nilagay mo itong gear is, ayan, masyado pang maraming tira. So kung ilalagay mo yung rekta yung lock, hindi pwede. Pag nilock mo na siya agad, hindi po pwede kasi may space pa. So kahit ilagay ko pa itong dalawang washer na yung Spec B, is not enough. Not enough yun mga kapulido. Oh. Mataas pa rin. So ang mangyayari is aalog-alog yung yan. So ang ko dyan is maglalagay ako ng makapal na washer para fix talaga. Kasi pag umangat siya tapos tumalon yung pin sa likod is titigil dito. So yun. Tapos after nyan, explain ko na para mabilisan. Etong ayan, maglilinis na niyan. Etong gagawa na ako ng oil path bypass dito. Kasi disable na ang kanyang oil path dyan. Ayan, meron ng harang. Harang na yan para hindi tumakas yung langis. So alam niyo naman, yung pinauso ko na butas dito sa YouTube na maraming nakakita dito. Tapos lalabas siya, aakyat siya. Yung hose dadaan papunta sa ulo. Abang na rin yun kung gusto mong mag-oil cooler ni sir. So yun, tuloy-tuloy lang tayo mga kapulido. Maka na lang, tapusin natin. This katapusan January is maglalayag na daw ulit si sir sa barko. Babalik na sa abroad. Ay, tagal na ng sakit ko. Ubo, sipon. Kailangan before January matapos to. Today is January 3rd, 12. Yun tayo mga piyesa pa na yung iba. Bali, marami siyang kulang. Ako na yung mag-provide. Alright, update tayo. Medyo overtime na kami. Shoutout sa mga tambay namin. Ayan o. Wit Works and Joben Sikat. Shoutout sa kanya. Pa-subscribe sa kanyang page. Inaantok na. Kami mga immortal kami kaya hindi kami inaantok. Siya. Singkit na yung kanyang mata. So kumuha na ako ng True Top Dead Center. Okay naman yung timing ng kanyang TTMRC. Sakto naman dun sa tawag doon? Sa timing na standard. Tapos itong oil path bypass, gagawa pa pala akong fittings nyan. So may labas pa siyang konti. Long block ito. Yun palang sigunyal niya is nagsukat ako kanina bago isarado. Ang standard ng sigunyal ng Mio is 45.5, 45.6, 45.7. Doon naglalaro. So yung kanyang TTMRC is 45 flat mm lang. So negative sa ganun mga kapulido. Kaya naglagay kami ng piston ring. Bukas na siguro natin i-port yung kanyang head.
So, bukas na. So, yung race bike ko, sobrang tagal na. Bumigay siya nung karera kahapon. So, mabubuksan na siya after ilang years. Since binuo ito, walang bukasan. Grabe. So, bukas, support na natin to. Kanyang head. Sniper cam. Yan. Alright, yung pipe. Bahala na siya kung paparitubo niya to. Ay, nako. Alright. Alright, update mga kapulido. Bali, itong ano is pinaport na. Yan, tanggal yung mga obstruction. So, 24-28 to. Yan. Yan, tanggal lang yung mga obstructions. Tapos, unahan na natin kuhanan ng chamber volume to. Para meron tayong idea dun sa magiging piston profile niya. So, hindi porke dome. Yun na yung malakas. Doon tayo sa tama. So, malay natin. Dome, flat, dome, semi-dome, flat, or dish, diba? So, sa chamber nito, kung i-compute mo siya sa 269cc, sure ako, sobra sa compression to pag nag-dome. So, compute na lang natin mamaya. Basta, kuha na ko ng chamber volume to. Tapos doon tayo magkakaroon ng idea siya magiging piston profile. Shoutout nga pala sa dayo natin and si Sir. Sir, sama ka sa video? Sama ka sa video? Ayaw? Ayaw. Mula pa sa tondo. Pass daw si Sir. Guys, pala tayo dito sa shop kasi nagdagdag kami ng stante. Ayun yung sexy tari ko. Sexy tari. Sexy tari. Mama chup chup. Si bebe ko. So dito is medyo sinisimulan ko na rin ang kanyang piston na yun. Binabawasan ko na. Gawa muna tayo ng dome. Tapos mamaya, pag nasukatan natin ang chamber volume, doon natin malalaman ang kailangan natin. So, ginagawa ko muna siya ng decite. Ayan. Yeah. Dapit ulit. Bawas ulit. Makapal yan eh. Hindi naman yan super open eh. Pang ano lang yan, pamalike lang din eh sir. Saglit lang niya gagamitin to, mga week lang. Tapos babar ko na naman siya. Yan o, forged piston yan o. Parang ang lambot-lambot lang sa piston, ay sa torno. Bisect. So mamaya-maya makukuhanan na rin natin ang bubble packet to. Patapos na yung schedule namin eh. Taga-Tondo, Manila. Alright. So huwag na natin patagalin ang video. Marami akong kailangan ayusin. So, bali mga kapulido, ang tinatanggal ko dito is yan. Yung mga obstruction tulad yan. Babangga kasi yung hangin dyan. Kaya ko ba yung ginagawa yung delete valve guide talaga eh. Pero, doon na lang ako sa mas mahabang buhay. Pang mas mahabang buhay. So, kasi importante ito eh. Na matanggal natin, mabawasan man lang yung obstruction sa dinadaanan ng hangin. Hangin, apoy. Ito lalo to exhaust to. Pero yung valve guide,
Sakto matatamaan lang siya. Pero yung pinakadaanan ng valvula, hindi siya. Yan. So yun, medyo nakabawas na tayo. Isang kamay yan, ha? Nagka-video lang kasi ako. Nakikiport-port pa ako dito. Hindi, joke lang. Yan. So, yan. Yan na yan, no? Mas makakadaan ng maayos ang hangin dyan compare sa may bangga na ganito. So, yan. Sariling idea ko lang, ha? Yan. Yan, o. Diba? So, sa intake, ganun din. Yun. O, di ba? Tapos papolish natin yan, paikot. Ulti malala. 269cc sa galing pa sa ano Novaliches. 24-28 port natin. Bali may YouTube vlog to kung paano bubuhin kompleto. Abangan nyo na lang mga kapulido. I-update tayo mga kapulido sa 269cc ng Novaliches. Bali, nagsukat kami ng chamber volume. Ang lumitaw ay ito. Ang chamber volume ng kanyang 24-28 TRF is... Ilan na kasi? Wait lang. Bali, ang chamber volume niya is 17.1cc lang. So, kung i-compute nyo yun sa 269cc load is mataas na mataas yung compression. So, itatry ko muna. Unahin ko sa flat piston na yan. So, nagpapakat na pala ako. Try natin. O, baka umabot pa tayo sa dish niyan. So, hindi po porke full do, may yun na yun malakas. Kung sumobra naman is lalong umihina po yung karga. So, yan. Doon lang tayo sa standard na pagkakagawa. So, pakating na ako mga kapulido. Yan. Bali, exhaust na ako. Medyo busy kanina kasi ginagawa namin yung dayo namin. Ayun. Legit Mio 1 kay Sir. Ayan, mula pa sa Las Piñas. Yan. Shoutout kay Sir. Solid supporter natin. Sa lahat ng video, alam niya. So, ayan. Exhaust packet na ako. Sa angle ng mga valvula, bali natin, malaki natin listahan na yan. Ang intake angle niya ay 16.7. Sa exhaust angle is 15.6 degrees yung angle ng valvula. So, sukot na yun mga kapulido. Kaya, ako tuloy-tuloy lang sa paggawa. Ang problema yung iniwan na box ni Sir is wala yung retainer, kaya tinatanong ko sa kanya. Retainer at valve lock wala dun sa box. So, hintayin ko pa yung update niya. Mahirap hanapin yun mga kapulido. Lipat tayo sa kabila. Sana mahanap niya at mapaship ka agad. Kasi medyo rush na itong pinapagawa ni Sir. Yan o.
So after nito is bubuhin ko siya tapos kuhanan ulit natin ng compression. Pag sobra pa rin, iaabot tayo ng dish type mga kapulido. Bagay pwede mo namang i-atras eh. So pasa ko sa over compression, yung nasakit lang yung ulo ng may-ari. So doon na tayo sa pwedeng ibang biyahe. Kasi kung mamaya puro damba, overheat naman, di ba? So sayang ang karga. So ayun, tapusin ko lang to mga kapulido. Tapos tuloy-tuloy na tayo. Update mga kapulido. Bali, nakapag gasket maker na ako kasi dun sa flat piston 1mm deck height, nakuha natin yung compression 13.1:1. So all goods na tayo dun mga kapulido. Ito, nakakasa na rin. Bali, magpa-plug and play na lang ako niyan. Waiting na lang ako dun sa mga valve retainer, valve block retainer kasi nawawala nga. Sayang dahil pala na video ko. So ito pala gamit ko stud. Galing Thailand to, stainless. Para matibay. Pakita ko lang kung paano sila ilalagay. So wala nang paper gasket to kasi manipis na masyado yan dahil sa pagkaka-bore out. Pakita ko lang kung paano sila ilalagay. Yan, dalawang nut. Nakikita pa bali na? Dalawang nut, pagkokontrahin lang, yan na. Pwede nang higpitan. So, 13.1:1 nakuha natin sa static compression niya. So, mag-compute na lang tayo nan pagka nagbubuo na tayo. Yan o, di ba? Ang gamit ko para sa sukat niya, kasi nadagdag ko lang na palaman is 4mm tsaka 2mm. So 240mm na ano ito, stud na full stainless. Pero nagputol pa rin ako kasi ang flathead ay may takip. Uumpog yun sa takip. So 230mm na lang to kasi yung pinutol ko is mga ano, mga 2 and naputol ko. Mga 2 tawag nito. 232mm na lang siguro to. So yun, waiting na lang ako dun sa may-ari kung naitabi ba niya yung mga retainer tsaka valve lock kasi wala talaga sa box niya. If wala talaga didiskarte tayo ng posibleng maging kapareho niya. Like pang NMAX. Ganun. So yun mga kapulido. Alright. Para may release natin to. Overtime na naman kasi natapos na yung sa Las Piñas. So, tinuloy ko ulit tong Kaiser. Yeah, bukas na ulit at uuwi na ulit kami. I-update tayo mga kapulido. So, nakalagay na yung palaman. Wala yung paper gasket. Kasi manipis na lang yan. Kapag ka nag-paper gasket ka is itatapon lang ni palabas. Mapipit-pit lang. So, nag-flat ako ng piston. Ayan. Packet. Ako rin may gawa dyan. Kahapon. Kita niyo naman. Head gasket gagamit ako. Total deck height natin is 1mm. Static compression 13.1:1. Medyo may mga kulang kasi. Ewan ko bakit. Hindi na kasi namin nabuksan to nung nag-video eh. So, valve retainer, valve lock, nakadiskarte na ako. Ayan, pang Cygnus. Wala talaga. Hindi na imanap. Valve, cam bearing, inner, wala rin. Ayan, wala. Usual pag 4 valve na, dito cam bearing, wala. So, nag-provide na lang ako. So, pwede nating buuin mga kapulido. Yan, nailagay ko na. Cam, ayan. Tapos,
Lagyan natin ng langis. Bale, ito, nalagyan ko na ng langis yung mga yan. Lagyan na natin yung rocker arm. Sauce. Rocker arm pin. Ilang isang ko na rin yan. Yung rocker arm niya parang pang sniper. Pero hindi ko 100% sure na kung parehong pareho or pwede kang gumamit ng pang sniper talaga. So, ay sus. Rocker arm pin. Isang kamay pasok. Right. Tapos meron niyang cam lock, nakakaiba. Gani, ito yung cam lock niya. Yan. Baliktad yata. Hindi, tama. Baliktad. Pag ganyan. Kasjay. Tapos, yung kanyang cam lock bolt. Kakaiba rin yung cam lock bolt niya. May hagdan. May sampa. 5mm Allen. Tapos, pwede nating isalpak. Alright, so update mga kapulido. Bali na ilagay ko na. Bali ang ginamit ko dito itong high nuts. High nuts ang ginamit ko kasi kailangan natin is mahaba. Yan. Para kapit na kapit. Kasi kung yung stock gagamitin natin masyadong konti lang yung kapit nun. Sa kargang to kailangan yung matibay talaga para hindi magkaroon ng singaw sa head gasket. So, high nuts tong ginamit ko. Yan, naglagay ako ng mga ordinary washer lang kasi yung standard washer hindi kakasya. Uumpog sila. Kasi masyadong malaki. So, ordinary washer kasi kakasya sa dun sa pinaka-kanal na lagay ng washer. Mapapansin nyo ito, medyo mas malaking putol. Kasi tumatama yan dito sa cover. Hindi kasi siya katulad ng ibang flathead, itong TRF. Meron kasing harang dito yan. Yung sa akin kasi is malalim talaga to So yung TRF, tumatama siya dito. Kaya yan, saktuhan na yan. Halos kapantay lang. So doon sa iba hindi naman tumatama. Like this. Like this. Ayan, saktuhan na. So mag-clearance na lang ako niyan. Kung ano natin ang timing. Compute tayo ng kung ano-ano pa baga. Timing chain niya. Ang nakuha natin na timing chain length 98 length 98L palaman niya yan sa palaman na yan tapos long block siya ang lumitaw na timing chain is 98 so may kulang pa yung tensioner niya ewan ko bakit pakastoy yan. Wala yung sapatos. Importante yung sapatos lalo sa mga may palaman. Kasi ang tira na ito is hindi na sakto dun sa yan. Hindi na sakto dun sa mismong tapakan nito pag standard kasi naka-abante na yung block. Dito yan original. Dito pa. So dito na ang tama niyan. Medyo hindi maganda na matalim. So siguro provide na lang ako. Kuha na lang ako dito. Ito kasi pinadala niya Ayan, kunin ko lang ito. Tapos yun ang ilalagay ko.
Tapos, yun. Carb natin. Koso. Ay. Koso 34. Yan. Evolution. So, tutusin, kaya na natin gisingin to ngayon. Mountings pala, nag-provide din ako. Ayan. Fittings ng bulan. So, siya na ang bahala dyan. I-start lang naman natin. Tapos, pahanda rin natin. Wala kasi kaming water source dito eh. So, magbubuhos na lang dito ng tubig habang umaandar. Pagka matagal na, oil bypass. Ito na. So, walang oil na supply yan paakyat sa stud. Kasi disabled mo. Okay. Wait lang, test drive ko lang. Magba-bypass tayo dito. Yan, tapos yan, gamit tayo adjustable timing gear, Pitts bike. Yan, alright. Manifold JBT 4V. So medyo ipoport pa natin to kasi maliit. So ito yung manifold, mag-port match pa tayo. Yan. Right, yun. Salamat, update. Starter pala, nalagay na ako. Idle gear stopper. Kasi stock pa yung nakalagay. Starter open CC. Kasi gawin na natin yan. Next video. I-update tayo mga kapulido. Bali, nakuha ko na yung cam timing niya. Ayan. Kuha na natin na record yan. So, yung manifold, ito na. Naka-port patch na rin. Kasi medyo maliit. So, continuous na niyan to. Pwede na natin pasigawin mga Yeah, sa Tarlac City may shop na malupit. Genix Motor Parts, upgrade na swak sa trip. From racing parts hanggang touring setup, pulido ang gawa, di ka talaga madismaya, promise no Brad. Tawag ko sa mga subscriber ka, pulido sila. Sa YouTube after service, pulidong gawa ang bida. Tignan mo at papoyal sa Mascarina, Genix TV, yun ang Mascarina. Sa pangalan, tunay na pro, di mapapare. Genix Motor Parts, sa lahat ng trip mo. Mga parts na racing host. i-update tayo mga kapulido sa atin 269. Bali, in overtime ko na lang ulit kasi siyempre sana ko yun yung mga dayo namin mula pa sa Pulilan ay Baliwag, Bulacan. Tapos may set din kami isa yan, rebuild 59 pin 2 big valves. So nakabili na ako na ito. Yan, Mutamo na breather cover kasi walang pinadala si sir. Degree timing, nakuha na natin. Lagyan na lang natin ng langis. Tapos si Momo naglalagay na rin ng langis doon. Ignition coil, nakasalpak na. Yung stock niya nandun. Bypass oil. Ready to start na to. Eraser. Bolt on na. Ito yung pipe, yung elbow. Maliit. So, ang ano ni sir is siya na lang daw bahala dyan magpatubo. Yung takip, ayun. Walang gasket. Paper. Gasket maker lahat. Ganyan mo lang kamay. Kaya hangin. Para matanggal yung mga lumabas. Ayun o. So, water fitting, ayan na. Bali, start na natin yan to. Tapos, lagyan natin ng tubig. Temporary. So, sa ating valves to valve packet, meron tayong 2mm na clearance. Piston, packet to valve. Wait, tulungan ko lang si Momon. Nagsasalpak. So, pabidyo tayo kay YP ko. Tayo supportive wipe.
magulo yung buhok ko. Sira. Ang dumi yan. Alright, di yan madumi. Painumin na natin ang langes. At gisingin na natin, tignan natin kung effective pa yung ating oil bypass. Yeah. 269 70 plus 12 ng Novaliches. Ayo. Inom. Para lang nagtitinda ng Arabica coffee, oh. Bali, 800 ml pa rin, pero 850 lagay natin. Mas malaki na yung makina eh. Alright. Isingin na natin to mga kapulido. Ayo, ulit. DJ. Matatalsin na. Nakarecord na. Bali, first fire. Unang subok. Tignan na natin kung aandar. Niram ko muna yung battery nun kasi makina lang to. At syempre kailangan mapadura natin. Okay. So, dun sa valve to piston clearance, nasusukat ko yun na hindi ako nagke-clay test. So, may sariling diskarte na ako. Kaya, never nyo ako makikitaan na nagke-clay test ako. Ano yan yung diskarte yan? Natinig ako ng pinamportan. Wait lang, tanggalin ko lang. Nakakairita eh. So, start. Gasoline. Also, 34 carb. So, check natin mamaya. Kasi pwede na pahawak kay Mamon kung gaano siya kalakas lumamon. Kaso, madaling araw na. Magto 2 AM. Kung start ko, yung buga ng pipe sa'yo. So, magwa-wild ha. Start. Uy, kumibok na. Pusok, keep off. Yulo, napakabait. Napakabait. Uy, grabe ka dumuraga. Grabe dumura. Sabay na natin ilagay yung takip para mabirit na natin. Magkakayo. I-start siya ba? Mabait talaga ang Poso carb. Poso carb talaga. Sabi, ang dami ng dinura kung nakita nyo. Lakas talaga ng Poso Superflow na oil pump. Nasabayan pa ng oil pump gear na 32 tip. Yan, lagay na natin yung kanyang takip para makapag-tukod checking na tayo. At chat na natin si Honor. Actually, nag-chat na siya kanina. Kumusta daw? So, sabi ko, i-start na ngayon. Kung ma-anlipigan na natin to, monitor lang ako ng ilang minuto. Kasi wala tayong pagte-testing ng chassis nito. Nandun sa kanila. Siyempre, kung magpo-provide ako ng chassis, kailangan may radiator, may water pump. So, wala ako nun. Bali, kumbaga, pag sinet mo yung makina, alam mo naman yung settings. Bali, tono-tono na lang. Naglagay na lang ako ng initial parts like jetting. Yung jetting niya, nilagyan ko ng 170.
CVT, lagyan daw natin ng bagong pulley. Gearing, lagyan natin ng gearing. Yan o. DRF. So, mamaya lagyan ko ng gearing saka CVT. Pero i-monitor muna natin tong load. Kung tahimik, pero tahimik naman eh. At wala kang maririnig sa high RPM. Pero pause muna, sarado mo muna ito. Alright, yan ang tinaw yung dinura niya sa saglit na yan. So ito pala, minsan kailangan natin ikpitan. Yan, ikpitan na lang natin. Lagyan natin ng gasket maker. So, baklasin na namin yun, ano. At pwede na tayong wrong move pala ako, nilagyan ko siya ng spark plug, so burahin ko na lang sa listahan niya yun. Meron pala siya dito. Ito. So, bala ka dyan. Ang galing ko na nga lang. So, naglagay na ako ng tubig sa kanyang water faucet. Hindi, joke lang. Sa mounting. So, may tubig na ang ating cylinder block. Papakuluin lang natin para ma-test natin. Naway nakatulong itong video sa kapwa akong mekaniko o mga nagdi-DIY, gustong bumuo ng sarili, yung mga idea na shinare. Sana'y makatulong sa inyo, mga kakulitan. So, start! At para makauwi na tayo. So, naka-3 set kami ngayon. Tatlo lang kami, absent, 2. 5 kami dito eh. So, natapos namin yung taga-Baliwag. Tapos, ito, overall. Tapos, ito, patapos na. May nag-iwan ng isang motor. Taga-Baliwag, kasama nung set namin. Sa BRS, ang schedule naman. Nag-iwan din yan. Alright, let's go. So ito yung masayang part. Tingnan natin kung gaano siya kalakas kumain ng gas. Karga pa more. Ako yan, hindi ko. Ayan, binor po. Ayan po yung binor, ha? Alam mo, yung electric tape umiihi.
Dinakpan ko kasi sa ilalim eh, no? Mainit na yung tubig, oh, nausok na. So, tatakpan ko siyang panibago. Tapos, start ulit tayo. So, habang ganon, gawin ko muna yung gearing habang pinapalamig siya. So, goods naman siya. Dun sa birit niya, alright talaga. Kita ulit tayo mamaya mga kaprito. Lagay ko lang yung gearings. Kaya sa habang nililinis ko yung gearings yan, pinapapress ko na kay Enrico. Yan o. Oh. Ang pogi kong ceramic ay mechanic helper. So ayan, primary gear lang papunta natin. 1638 yan. High speed yan. Yan. Isa sa mga pinakamatataas na gearings na yan. So, meron na yata lumitaw ng 17. So, isa na sa pinakamabigat na gearing siya ng Mio. Yung kay Asia, yan nakakabet, tas naka-primary pa ako. Pangduluhan ba? Pag nagbagyo ka, sunog lining mo. Pag may backride. So, yan lalagyan na ni Enrico ang Yan, kumpleto po dito. May pang-press tayo. Pwede tayo mag-align ng sigunyal. All in na. Dito lahat, kayang gawin. So, ito na tayo, makapag-piston profile tayo, may pampakat tayo. Ayun, meron tayong yung DIY pang bore out. Kasi lahat, palag lahat. Matigas, Enrico? Matigas siya? So, kung matigas yan, hindi na natin weldingin. Ay, napapwelsa nga si Enrico. Ay, lumabas na yung wasil niya. Kagandahan naman na itong aking ginawang ako lang gumawa dito mag-isa. Okay. Tapos nabasag yung gear, no? Kagandahan naman na ito kahit saan pwede kong bitbitin. Ayan, no? Siguro nasa 50 kilos lang siya. Yan, sa pagiging creative na isipan, nakakabuo ng mga sariling gamit. Alright. Matigas siya, no? Di na natin weldingin to. Ito yung stock ko. So 16 ito. Stock is 13. Hindi natin ilagay, nililinis ko pa. Alright. Final parts. So ilagay lang natin yung kanyang gearings. Uunahin natin to. Kanyang primary, secondary. Tapos itong washer na malaki na concave. Kailangan po ito kapag ka nilalagay ito, ayan tumutunog yan pavibel yan pahukay. Yung pahukay is yung nasa una, hindi siya ganyan. So ito yung paumbok, ito yung pahukay. Ayan. Nasa senyales. Uy, oo nga pala. Ito pa pala. Tatabasan pa pala natin to. Ayan. Ayan hindi siya dahil sasayad. Dahil 1638. Matangkad na tong gear dahil malaki na siya So, sumasayad na siya dito sa sa spacer. Sa washer, I mean. Na concave. So, pag bumuka pa yan, pag napindot, mas lalo siyang didikit. Kaya tatabasan pa natin pala to, paikot. So kunwari tinabasan ko na, tatabasan ko na lang din. Hindi ko na ipapakita. So babawasan ko lang yung gilid para lumiit siya, hindi siya sumayad dyan. Ba, parang hindi siya sumasahid ngayon kanina sumasahid. So ayan. So yun, lagi naman pagka naglalagay ako na ito, tinatabasan ko siya. So after nun, ito naman, yan, ganyan. Alright, tapos after nun is lalagay ko na itong makapal. After ng makapal is yung manipis. Tapos yung cover na. So yun, tatabasan ko muna yan, tapos sarado ko na. Mag-tuko checking na tayo mga kapulito.
Alright, tapos na ang overall na isa. Magabaliwag, umuwi na. Nandun na daw sila, nag-chat na. Tungkol checking na tayo mag-opalito. Naglagay na ako ng bagong tubig. Malamig naman na. 10 second challenge. Hindi, joke lang. Tiwala sa gawa, no? So, last part ng ating video. Hindi na lang tayo ng update kay sir. Kung anong naging lagay nung karga niya. Kung kaya ng pick upin ko bukas, chat ko na siya mamaya. Mag-pick up na natin. Settings ko lang yung sa idle. Maganda naman yung idle niya eh. So, wala na tayong gagawin doon. Kailangan lang natin ma-prove, ma-test na walang strange sounds. Tahimik syempre. Walang usok. Lalabas. Maganda yung idle. So, may compression. Yan. Matigas. Syempre yung cooling system niya, siya na bahala doon. Jetting initial nakalagay 170 angel. So magpa-plug reading lang siya doon kung ano yung kung maglilin, kung kailangan pa maglaki. 34 carb. Tapos mag-update siya sa akin syempre kung ano yung lagay. Tapos ano ba? Siyempre, hindi naman porke natono dito. Doon, okay lahat. Kaya kailangan talaga ng follow-up na tuning. Tapos, yun. Buka na lang natin, tapos papick up na natin guys. Start ulit. Lagay kuryente. Subok kung walang sabog. May sabog, abono malala. Umalas yung puli. Umalas yung puli. Patay natin. Lumuwag ang puli. Ayun. Bilang ko muna mga kapalito. Post ko muna. Babo. Puno pa rin naman yung tubig. Wala yung taga sa baba. Wala ulit. Lumuwag ang puli. Nahugot. Nahugot. Gas ulit. Ganti lumalabas yung buong barangay. Sorry po. Para may sayo ko na sa puting bag. Evo. Evo ka na rin. Start ulit. Yung tubig. Ano ganyan? Ayos. Ano, kumukulo na yung tubig, oh. Mainit yan, eh. So, ayan. Salamat sa panonood, mga kapulito. Naway may napulot kayong aral tungkol sa pagdildeto sa lahat ng mechanics. Shoutout sa inyo. Galingan natin ang trabaho. Sa muli natin pagkikita, pulido yan, syempre. At Genrix, hit tayo ng update kung ano magiging update. I-story na lang natin. Alright, dito po yan sa Genrix. May mga racing parts na paborito ng rider at standard parts din para sa everyday rider. Touring setup na matatag tagal sa biyahe. Di lang basta parts, kundi buong performance na tunay. Tawag ko sa mga subscriber, kapulido sila. Sa YouTube after service, pulidong gawa ang bida. Tignan mo ang
Hatid natin ngayon yung 670 plus 12, so 69. Dito tayo ngayon sa Novaliches, Kings Point. Arrive na daw tayo. You have arrived. Arrive na daw tayo. Kasi hindi ko alam kung nasan siya dito. Tatawagan ko na lang si sir. Bali, nag-request na rin siya na i-deliver natin yung bagay, engine lang kasi. I have arrived na daw. Yeah. Pwede stock signal mo talaga. Sakay man na iwan. Yung bali, ito na si sir. Dito na tayo sa Novaliches. Ibababa lang natin makina niya, tapos punta na tayo sa... Dito ka umawak nga. Dali, masakit na ito. Wow! Punta na tayo sa Malolos. Mag-skate park tayo. Stock park, tapos ito yung binuo natin. Ay! Ay na, brakes. Tingnan natin yung motor niya. Brianna, bigay mo. Yeah. Yun no, sana all, mapera. Bali dito pala ilalagay ni Sir, salty rin pala to. So siya na yun balang maggawa. Guide ko na lang siya sa mga wiring. So dito niya nilagay ang oil cooler niya. Yung radiator niya, mala Moji dito sa harapan. Water pump, dito daw niya ilalagay. Pwede rin naman. Pero, sa bagay, ang maano kasi dito is yung hose eh. Malaki kinakain na space ng hose. Dahil hindi siya basta-basta na ililiko. So yun, kung may time lang sana tayo, syempre, nag-aabol din ang oras uwi. At baka masaraduhan kami nung bike. Skate park. So, nagmamadali rin. Saka kung sakaling may mabili pa akong piyesa sa Caloocan, mapadaan lang. So, ready na to, sir. Sasalpak mo na lang. Yan. Salamat sa panonood, mga kapulido. Kaya wait na lang tayo ng update ni sir. Alright. Need mo ba ng upgrade para sa motor mo? Setup na pulido, quality ang trabaho. Hindi ka matidismaya, tuloy na at lakas. Sa bawat ride, tama mo yung power at siya. You can check our YouTube channel, Mascarinas Gendrix TV. Mga stories, step by step para sa'yo to. Trust me, Yeno Mascarinas ang pangalan